Ako ang utot mo. Alam mo ba kung bakit minsan sobrang baho ko? Ito ang mga dapat mong iwasang kainin para hindi ako maging amoy kanal. Number 1, beans at monggo. Puno yan ng fiber at sugar na hindi agad natutunaw. Kaya pagdating sa bituka, nagpa-party ang bakterya at lalo akong lumulobo. Number 2, gatas at keso. Kung lactose intolerant ka, naku po, asahan mo nang magwawala ang tiyan mo at lalabas akong sobrang ingay at basa. Number 3, bawang at sibuyas. Masarap sa ulam, pero may sulfur yan. Yan ang dahilan kung bakit amoy bulok na itlog ako kapag sumingaw. Number 4, repolyo at broccoli. Healthy nga pero grabe rin ang sulfur content nito. Yan ang nagiging dahilan ng silent but deadly. Walang tunog pero ubos ang tao sa kwarto. Number 5, itlog. Lalo na ang nilaga. Super protein pero super sulfur din. Isang tahimik na usok lang kailangan na ng gas mask ng mga katabi mo. Kaya hinay-hinay lang sa mga to kung may date ka. I-share mo na to sa tropa mong laging nagpapasabog. Hirap na ba ang ref nyo sa init? Gustong makatipid sa kuryente? Ako si Kuya Ref at heto ang 5 golden rules para bumaba ang bill nyo. Rule number 1, bigyan mo ako ng space. Iusog mo ako palayo sa dingding. Kapag nakakahinga ang likod ko, mas mabilis at mas tipid akong magpalamig. Rule number 2, wag mo akong titigan habang nakabukas. Isipin mo na ang kukunin mo bago buksan ang pinto para hindi makawala ang lamig ko. Rule number 3, bawal ang mainit. Palamigin muna ang tirang ulam sa labas bago ipasok, kundi mapipilitan ng compressor ko na mag-overwork. Rule number 4, wag mo akong sakalin sa dami ng laman. I-organize ang loob para malayang makaikot ang malamig na hangin sa lahat ng pagkain. Rule number 5, linisin ang rubber seal ko. Kapag mahigpit ang lapat ng pinto, walang singaw at walang sayang na kuryente. Kapag ginawa mo lahat yan, laging presko ang pagkain at tahimik ang metro ng kuryente. I-share mo na itong video para makatipid tayong lahat. Laging nasisira ang washing machine mo sa bahay? Baka kasi palagi mong ino-overload ng mga mabibigat na maong. Pag masyadong siksik, hirap na hirap ang motor umikot. Amoy sunog na, siguradong ubos pa ang kuryente mo dyan. Kaya heto ang tipid hack number 1, bawasan ng laman. Dapat hanggang 3/4 full lang talaga ang ilalagay mo. Pag may tamang space, malayang makakaikot ang mga damit. Mas malinis ang laba at iwas sira pa sa makina. Mali number 2, ang paggamit ng powder soap. Namumuo kasi yan sa loob at unti-unting sinisira ang computer board. Kaya mag-switch sa liquid detergent na. Mas mabilis itong matunaw, mas mabango sa damit, at super safe gamitin. Kapag tamang load at liquid soap ang gamit mo, siguradong tahimik at sobrang swabe lang ang ikot ng motor. Ang magiging resulta, bababa ng malaki ang kuryente mo at goodbye na sa mga napakamahal na repair bills. May bonus tip pa ako. Kung bibili ng bago, piliin na ang inverter washer para automatic ang tipid araw-araw. Alagaan ng tama ang appliances para mas tumagal. Don't forget to follow for more daily home and tech hacks. Kahit anong tipid hack mo, iiyak ka sa bill kung mali ang horsepower ng aircon sa laki ng kwarto. I-multiply ang haba at lapad ng kwarto para makuha ang square meters. Heto ang guide. Sa window type inverter, same logic, 24 degrees at auto fan din. Pero siguraduhin nakasara palagi ang exhaust vent lever sa harap para hindi sumingaw ang lamig palabas. Para sa mga non-inverter, bawal ang 24/7. Iset ang thermostat sa medium lang para mamatay ang compressor at gumamit palagi ng wall timer para mamatay kusa sa madaling araw. Bonus tips! Payungan ang outdoor unit ng corrugated na bubong na yero para hindi mag-overheat. At hugasan ang filter tuwing 2 linggo para mabilis ang buga. At para sa lahat ng aircon, selyuhan ang kwarto. Gumamit ng door draft stopper sa ilalim ng pinto para hindi pumasok ang init. Tama ang horsepower plus tamang settings, siguradong kalmado ang metro nyo habang nagyayelo ang kwarto. I-share na itong ultimate guide para makatipid ang lahat. Ako ang grill ng barbecue ni Kuya Leo. Balot na ang mga bakal ko ng matigas na uling at sebo pagkatapos niyang mag-ihaw ng liempo. Pero habang mainit pa ako, kung ikikiskis mo sa akin ang kalahating sibuyas na nakatusok sa tinidor, tutunawin ng katas nito ang matigas na uling. Ako ang gripo sa kusina ni Nanay Chloe. Dahil sa minerals ng tubig, binalot na ng matigas at puting bato ang bibig ko. Barado na ako at tumatalsik ang tubig ko kung saan-saan kahit anong kuskus ng brush. Pero kung itutusok mo sa bibig ko ang kalahating lemon at iiwan ng ilang minuto, tutunawin ng asido nito ang bato at aagos ulit ang tubig ko ng napakalinaw. Ako ang paboritong salamin sa mata ni Nanay Chloe. Ginagamit niya ako para basahin ang mga paborito niyang recipe sa phone o mga chat niyo. Pero tingnan niyo ako ngayon, ang dami ko ng micro-scratch. Kung lagyan mo ako ng konting non-gel toothpaste at ikiskis ng marahan gamit ang bulak, magiging crystal clear ulit ako.